Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Umaasa ang Bureau of Internal Revenue o BIR na masimulan na ang pagpataw ng creditable withholding tax para sa mga partner merchants ng mga online platforms bago magsimula ang buwan ng Disyembre. Ayon kay BIR Assistant Commissioner Jethro Sabariaga, posibleng mas maigsi ang proseso kaya't malaki ang posibilidad na masimulan na ito sa Disyembre. Inilabas ng BIR ang final draft ng mga amyenda sa Revenue Regulation No. 2-98 na kasalukuyang hindi sakop ang income payments para sa mga online platform providers. Sa ilalim ng final draft, papatawan ng 1% withholding tax ng BIR ang kalahati ng gross remittances ng mga domestic e-marketplace operators sa online merchants para sa mga produkto o serbisyo na binenta sa pamamagitan ng kanilang pasilidad. Subalit hindi sakop ng withholding tax kung ang kabuang annual gross remittances sa online merchant sa nakalipas na taxable year ay lumagpas ng 250,000 o ang cumulative gross remittances sa online merchant sa taxable year ay hindi pa lumagpas ng 250,000 piso. Tinukoy ng BIR ng Electronic Marketplace ay isang digital platform kung saan ang negosyo ay kumonekta sa mga online consumers sa online merchants, inasikaso at tinapos ang sales, prinoseso ang kabayaran ng produkto o serbisyo sa pamamagitan ng platform o kaya inasikaso ang pagpapadala ng produkto o nagbigay ng logistics services at post-purchase support sa loob ng platform. Sakop ng marketplaces ang online shopping, food delivery platforms, platforms para mag-book sa resort, hotel, motel at inn, at iba pang serbisyo o produkto sa marketplaces. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng major repair at rehabilitation ang hydroelectric power plant sa Bulacan para gawin itong makabago at napapanahon. Sinabi ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, pangungunahan ng Angat Hydropower Corporation o AHC ang inisyatibo para ma-modernisa ang makalumang power plant. Tiniyak naman ng MWSS na walang magagawang water supply interruption, bagkus sinisiguro pa ng ahensya na tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa publiko pati na rin sa irigasyon. Ayon sa MWSS, kailangang isara ang power plant ng 61 araw mula ika-6 ng Nobyembre hanggang ika-6 ng Enero sa susunod na taon. Ang Angat Hydropower ay joint venture ng San Miguel Global Power Holdings Corporation at Korea Water Resources Corporation. Ito ang namamahala sa Angat Hydroelectric Power Plant o AHEPP. Lumilikha ng 218 megawatts ang AHEPP at ito ay bumubuo ng apat na main units at 3 auxiliary units. Ayon sa ahensya, inaprobahan ng miyembro ng Interagency Technical Working Group o TWG ang guidelines para sa operations at management ng Angat Dam kasama na ang National Water Resources Board, ang National Power Corporation, National Irrigation Administration, ang MWSS pati na rin ang key stakeholders katulad ng Maynilad, Manila Water at AHC. Ang Angat Dam ay ang pangunahing pinanggagalingan ng tubig ng Kalakhang, Maynila kung saan bumubuo ito ng 74% ng inuming tubig nito.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng American Chamber of Commerce of the Philippines Incorporated o AmCham na kailangan ng malakas na domestic market para makumbinsi ang mga gumagawa ng electric vehicles o EVs na magtayo ng operasyon sa Pilipinas. Ayon kay Eb Hinchcliffe, Executive Director ng AmCham, walang magtatayo ng EV sa bansa kung walang bibili nito, kaya't dapat hikayatin ito sa merkado. Sa ilalim ng Republic Act No. 11697 o ang Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA, may mga nakatakdang insentibo para sa mga EVs. Sinasabi sa Chapter 6 ng EVIDA Law na kailangang magbigay ang gobyerno ng incentives, non-fiscal incentives at tulong pinansyal para tulungang lumago ang industriya at merkado. Pinapayagan ng batas ang mga insentibo sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law sa mga eligible parties. Kasama na ang 8 taong duty exemptions para sa mga rehistradong kalahok sa pag-angkat ng mga kompletong charging stations. Noong Oktubre 20, ininunsad ng Department of Trade and Industry o DTI ang Electric Vehicle Incentives Scheme o EVIS na layunin ang mapatakbo ang 4 na milyong EVs sa lansangan na gawang lokal sa loob ng 10 taon. Sa ngayon, binibigyan ng 30% discount ang mga may-ari ng mga EVs na gamit ng baterya sa Motor Vehicle Users Charge na pinapataw ng Land Transportation Office. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.